Sa madilim na sulok ng ating kultura, may isang pangalan na binabanggit nang may takot at pag-aalinlangan. Mangkukulam. Sila ay mga nilalang na may kakayahang gumamit ng itim na mahika upang makapinsala, manakit, o maghiganti gamit ang kanilang sumpa at ritual. Sa maraming bayan sa Pilipinas, may mga bulong-bulungan tungkol sa mga taong bigla na lang nagkakasakit, nangingitim ang balat o unti-unting nanghihina nang walang malinaw na paliwanag. Ayon sa mga matatanda, maaaring sila ay biktima ng kulam, isang sumpa na inilagay sa kanila ng isang mangkukulam. Ngunit sino nga ba ang mga nilalang na ito? Paano nila ginagawa ang kanilang mahiwagang sining? At paano sila maaaring mapigilan? Ano ang mangkukulam? Ang mangkukulam ay isang taong may kakayahang gumamit ng itim na mahika upang gawing instrumento ng paghihiganti o parusa ang kanilang kapangyarihan. Hindi sila ordinaryong albularyo o manggagamot. Bagkus sila ay mga taong sinasabing may kakayahang magdulot ng sakit, malas at kahit kamatayan, gamit lamang ang kanilang isip, orasyon at kakaibang gamit tulad ng manika, buhok o kahit larawan ng kanilang biktima. Ang pangkukulam ay isang sinaunang sining sa Pilipinas at pinaniniwala ang nagmula pa noong bago dumating ang mga Kastila. Noon pa man, may mga babaylan o katalunan na may kaalaman sa mahika. Ngunit nang dumating ang mga relihiyon ng mga dayuhan, ang ilan sa kanila ay tinuring na masama at pinarusahan bilang mga mangkukulam. Mga katangian ng isang mangkukulam. Ang mga mangkukulam ay maaaring magmukhang ordinaryong tao. Ngunit ayon sa mga paniniwala, may ilang palatandaan upang malaman kung ang isang tao ay nagtataglay ng ganitong kapangyarihan. Una, madalas silang nag-iisa at hindi nakikisalimuha sa iba. Pangalawa, may kakaibang tingin o titig na parang tumatagos sa kaluluwa ng isang tao. Pangatlo, minsan ay may mga alagang hayop tulad ng itim na pusa, uwak o tuko na sinasabing kanilang tagapagbantay o kasamahan sa pangkukulam. Pang-apat, mahilig silang gumamit ng mga kakaibang bagay tulad ng kandila, manika, buhok o larawan upang gawin ang kanilang mahika. Ikalima, may kakayahang bumigkas ng mga orasyon o dasal na hindi nauugnay sa karaniwang tao. At ika-anim, kadalasan hindi tinatablan ng sakit o aksidente. Tila sila ay may proteksyon laban sa kapahamakan. Paano ginagawa ng mangkukulam ang kanilang mahika? Ang pangkukulam ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan. Narito ang ilan sa mga karaniwang teknik na sinasabing ginagamit ng mga mangkukulam. Gamit ang manika ng kulam. Voodoo doll. Isa sa pinakapopular na paraan ng pangkukulam ay ang paggamit ng isang manika na kumakatawan sa biktima. Ang manikang ito ay maaaring gawa sa wax, tela, o kahit putik at madalas ay may kasamang bahagi ng katawan ng biktima tulad ng buhok, kuko, o damit upang mas epektibo ang sumpa. Ang mga mangkukulam ay maaaring saksakin ito ng karayom upang magdulot ng matinding sakit sa katawan ng biktima. Sunugin o sirain ito upang magdulot ng pagkakasakit o kamatayan. Ibulong ang isang orasyon upang ilipat ang sakit o malas
sa biktima. Gamit ang alamat ng tawas. May ilang mangkukulam na gumagamit ng tawas upang hanapin at targetin ang kanilang biktima. Ang tawas ay isang malakristal na bato na pinaniniwalaang may kakayahang sumipsip ng enerhiya. Ginagamit ito upang makita kung sino ang may kasalanan sa kanila o kung sino ang dapat pagbayaran ng sumpa. Pagpapadala ng elemental o masasamang espiritu. May mga mangkukulam na hindi direktang sinasaktan ang kanilang biktima, kundi ginagamit ang mga engkanto, laman lupa, o iba pang masasamang nilalang upang takutin o saktan ang kanilang target. Minsan, nagpapadala sila ng itim na anino sa panaginip ng biktima upang ito ay hindi makatulog at unti-unting humina ang katawan. Orasyon at Latin na dasal. May mga sinaunang mangkukulam na sinasabing may alam sa mga orasyon o dasal sa Latin na may kakaibang kapangyarihan. Ang mga orasyong ito ay maaaring gamitin upang: una, palakasin ang kanilang sumpa at gawing mas mabisa ang kulam. Ikalawa, magpadala ng masasamang enerhiya sa biktima mula sa malayo. At pangatlo, palayasin o papasukin ang masasamang espiritu sa katawan ng isang tao. Gamit ang alak, pagkain o inumin. Minsan, ang kulam ay ipinapasa sa pamamagitan ng pagkain o inumin. May mga kwento ng mga taong biglang nanghina o nagkasakit matapos kumain ng pagkain na ibinigay sa kanila na isang taong pinaghihinalaang mangkukulam. Mga senyales na ikaw ay kinukulam. Maraming Pilipino ang naniniwala na hindi lahat ng sakit ay dulot ng medisina. May mga karamdaman na maaaring dulot ng kulam. Narito ang ilan sa mga senyales na maaaring ikaw ay kinukulam. Bigla ang pagkakasakit na hindi maipaliwanag ng doktor. Matinding pananakit ng katawan na parang may tusok o tinik sa loob. Palaging binabangungot o masamang panaginip. Pakiramdam ng bigat sa katawan at matinding pagkapagod kahit walang ginagawa. Mga kakaibang sugat, pasa o hiwa sa katawan nang hindi alam kung saan galing. Biglang pagkalagas ng buhok o pagkakaroon ng kakaibang balat na tila nasusunog. Pakiramdam na palaging may nakatingin o sumusunod sa iyo. Paano labanan ang kulam? Bagamat nakakatakot ang pangkukulam, may mga paniniwala na maaaring gawin upang protektahan ang sarili laban dito. Una, gamitin ang banal na tubig at dasal. Ang pagwiwisik ng banal na tubig sa bahay at sa katawan ay makakatulong upang mabawasan ang epekto ng kulam. Ikalawa, magsuot ng anting-anting o agimat. May ilang anting-anting na sinasabing may kapangyarihan laban sa kulam. Ikatlo, magpatingin sa albularyo. Ang albularyo o manggagamot ay maaaring magsagawa ng pagtatawas upang malaman kung sino ang nangkukulam at paano ito mapapatigil. Ikaapat, gumamit ng asin at bawang. Ang asin at bawang ay sinasabing may kakayahang tabuyin ang masasamang enerhiya. At ikalima, ibalik ang kulam sa nagpadala. May mga ritual kung saan maaaring ibalik ang kulam sa nanggawa nito. Isa na rito ang pagbasag ng itlog at pag-alay ng kandila upang maputol ang sumpa. Konklusyon. Ang mangkukulam ay isa sa pinakakilalang nilalang sa kulturang Pilipino. Isang taong may kakayahang magdala ng sumpa at takot gamit ang kanilang mahiwagang kapangyarihan. Totoo man o hindi, ang paniniwala sa kanila ay bahagi ng ating kasaysayan at alamat.
Kaya sa susunod na may maramdaman kang kakaiba sa iyong katawan, biglang pangihina, o nakaranas ng hindi maipaliwanag na sakit, mag-ingat. Baka hindi lang ito pangkaraniwang karamdaman. Baka may isang mangkukulam na bumubulong ng iyong pangalan sa madilim na sulok ng kanyang tahanan. Meron ka bang karanasan tungkol sa mangkukulam? Pa-comment naman po sa comment section. Marami pong salamat sa inyong pakikinig o panonood. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.